Yan guys, meron naman tayong bagong ayusin mga ka-viewers. Itong speaker na to, hindi talaga siya nagpa-function. Yan, kahit anong gawin nating switch on, wala talaga. Ngayon, itatry natin isaksak yung kanyang type ng kanyang ay micro. Ang tawagin nila ay Android. Yan guys, tingnan nyo naman yung ating sinasaksak. Umiilaw po yan para patunayan sa inyo na nakasaksak talaga siya. Pero kahit anong gawin natin, hindi talaga siya nag-on. Yung kanyang monitoring, kanyang monitor, wala talaga, hindi talaga siya gumagana. Ngayon, atin na siyang buksan mga ka-viewers para malaman natin kung ano talaga ang kanyang sira. Ngayon guys, ating uli itong irerekta. Wala nga tayo pampayos para pambayad sa technician. Ngayon, rerekta na lang natin para na lang guys itong ating DIY tips. Itong DIY tips natin guys, malaki ang ating matitipid. Konting karunungan lang po yan mga ka-viewers, pero kayang-kayang pag-anahin. Ngayon guys, dugtong natin yung pailaw dyan sa speaker. Maganda po siya pag siya nadugtong na. Maganda ang kalalabasan nito dahil habang tumutugtog umiilaw po siya. Putol po yun mga ka-viewers, kaya binuksan natin itong kaha niya. Ngayon guys, makakabit na natin. Hugutin na natin yung wire na nasa ilalim mga ka-viewers. Ngayon, ikabit na natin itong board niya. And guys, binutasan natin yung sinasabi kong re-recta, talagang i-recta natin para magkaroon siya ng supply ng kuryente. Nakabit natin doon sa negative and positive. Yan natin siya i-recta mga ka-viewers. Yan, tipan na natin mga ka-viewers ang magkabilaan. Kabit na natin itong mga wire. Ngayon, kailangan natin tipan itong wire na to. Ngayon guys, testing na natin mga ka-viewers para malaman niya natin kung magpapangsyon siya, kung ilaw yung kanyang board. Ngayon, sinaksak na natin mga ka-viewers, i-switch na natin. Ayan guys, nakita niyo naman. Yan ang ating DIY tips para lang mga ka-viewers. Ngayon, nakita niyo na, testing na natin. Tsaka na natin siya itipan. Tinipan natin yung wire na yan para hindi siya mahila-hila, para di maputol yung wire ang kanyang dinugtungan. Ngayon, tipan na natin yung magkabilaan para hindi siya magdikit. I-fix na natin mga ka-viewers. Diba? Ngayon, isaksak na natin yung kanyang pailaw sa kanyang board. Yan guys, inilusot na natin. Sasalpak na natin ito guys. Ngayon, pagkasalpak, sunod naman natin yung kanyang speaker. Yung kanyang speaker, saksak natin ulit sa kanyang panel board. Ganyan lang mga ka-viewers, ganyan lang po kadali. Kayang-kaya nyo po siya mga ka-viewers. Yan po ang ating DIY tips. Ngayon, nakabit na natin lahat. Kailangan na natin siyang tornilyo. Pero ganun pa man, i-testing pa rin natin para hindi na natin siya balikan kung gumagana pa nga siya, kung walang sabit. Ngayon guys, nakita nyo, umiilaw ay yung kanyang monitor. Diba? Switch on natin, switch off. Ganun, talaga hindi nagbabago. Ibig sabihin, okay na. Wala na siyang problema. Ngayon, kailangan na natin siyang tornilyohan. Ngayon, dahil wala yung ating tornilyo. Ngayon na guys, i-seal na natin to. Ikabit na natin ang lahat ng mga tornilyo para sigurado hindi makalabas yung kanyang mga hangin at maging ganda ang kanyang tunog. Ngayon guys, iti-testing na natin ito. Up. Switch on. Up. Umilaw na. Yan na. Umilaw na yung kanyang monitor ngayon. Tsaka na natin siya i-connect sa Bluetooth. Kumuha tayo ng cellphone. Guys, kukonect na natin. Yan, dalawa lang yung ating tornilyo. Ngayon,
Kumunot na siya. Ayan guys, kumunot na po siya. Ngayon pagka-connect, punta tayo sa YouTube at maghanap tayo ng magandang sound ng low copyright. O yan guys, nakita nyo naman. O yan guys, nakita nyo yung ilaw. Yan ang purpose niya, kaya natin pinabit yan. O diba, ang galing. Yan po ang ating DIY tips. Wala tayong pambayad sa technician. Yan lang po ang paraan natin gagawin. Napakasimple at napakadaling gawin.